technique na to or yung ginagawa natin na ganito, yung i-highlight yung mga picture tapos i-click nyo yung print, matagal ko na tong naituro. Pero meron akong idadagdag sa inyo ngayon. Alam ko hindi ko pa na-share sa inyo to, etong application na to. Eto yung user interface niya. Kahit papano medyo bago-bago na yung user interface nito. Napakatagal ko nang gumagamit din netong Epson Photo Plus, pero nakita ko medyo bago na yung kanyang interface, bagong version na kasi. And syempre kahit papano naman etong si Epson nag-update din nung kanilang mga software. Tuturuan ko kayo kung paano to i-install, pero sa ngayon unahin muna natin kung paano siya gamitin. Dito sa Epson Photo Plus, hindi nyo na kailangan pang mag-layout kapag merong specific na dami or kung ilan yung ilalagay ninyo sa bond paper na pagpiprintan ninyo, and pwede kayong gumamit ng A4, letter, and long or kung ano pa man na available na settings dito. Once na ma-install nyo to, at the end of the video natin, doon ko na lang ituturo yung, alam nyo yon, yung pag-i-install kung paano. Unahin ko muna kung paano siya ginagamit. Dito, merong tong photo layout, merong ID photo, eto, design paper, jewel case, other photos, various prints, pre-layout. Kayo na lang yung mag-explore kung ano yung pwede nyong gamitin dito. Pero sa ngayon, dito sa tutorial natin, eto yung ituturo ko, yung photo layout. Meron ng mga naka-design dito or may mga template na dito. Syempre, alam nyo naman na siguro yung mga trending na design dito. And sa tingin ko, familiar na kayo sa mga design dito. Usually, eto yung ginagamit natin sa cellphone or yung mga design na nakikita ninyo dito kung nag-upload kayo ng mga photo sa Facebook, and familiar talaga kayo dito. Ako sobrang familiar ako dito kasi mahilig akong mag-collage, or ayun yung parang pinaka-term dito sa mga template na ganito, no? Yung pinagsasama-sama yung mga photos tapos i-upload mo. Naging trending kasi yan dati no? Syempre alam nyo naman na medyo tumatanda-tanda na tayo, no? Siguro sa mga medyo bata-bata pa na nakakapanood dito, hindi nyo siguro na-experience yon. Pero dati talagang alam mo yun, yung ginawa mo sa buong maghapon, yung ipopost mo sa isang picture, parang alam mo yun, i-recreate mo lang sa isang picture. Eto rin yun, no? So, kagaya nga nung nag-comment sa atin, gusto daw nung customer niya 20 picture sa isang bond paper. And dito, masasabi ko, yung naka-template dito, ang pinaka-max ay 16 lang. At kung gusto mo naman na 20, talagang pagsasamahin mo sa isang bond paper, gagawa ka talaga ng actual. I-click mo dito yung pre-layout, tapos syempre ito yung mga paper size na available. Merong 3R, 5R, and 4R at yung A5, A4. So, ang gagamitin natin ngayon, syempre, eto muna yung letter, 8.5 by 11. And eto na yung parang pinakapapel natin or media para makapaglagay kayo ng photo dyan, iisa-isayin nyo. Ayan, maglalagay kayo dyan, maglalagay kayo ng maglalagay, di ba? And syempre, 20 yung ilalagay nyo, ilagay nyo lang ng ilagay. So halimbawa na ilagay nyo na nga dito sa bond paper ninyo yung 20 na photo, i-resize nyo na to sa gusto ninyong sukat. Yan, idadrag-drag nyo lang ng ganito, and depende na rin sa inyo kung anong sukat na trip ninyo. And sabihan nyo rin si customer nyo na maliit na yung mga possible na magiging output neto. Kasi isipin nyo naman, 20 na photo yung ilalagay natin dito, 'di ba? Tapos pagkakasyahin nyo sa bond paper lang na isa. So, ayan, didiskartehan nyo na dito. Kung hindi talaga kayo nagsisingil sa mga ganito-ganito, yung kayo pa yung nag-i-edit, sana all na lang. Pero sinisigurado ko, dadating din yung time na mababad trip talaga kayo kung hindi kayo nagsisingil sa ganito. Kung hindi kayo gumagamit ng Photo Plus sa paggaganito, pwede rin naman kayong gumamit netong documents or etong Word file, di ba? And idadrag nyo lang dito yung mga photos, or kung meron kayong mga templated na 20 yung kasya, idadrag nyo na lang, 'di ba? Pero syempre, kung medyo wala ka pang idea, idadrag mo dito yung mga photo na i-edit mo, 'di ba? I-resize mo i-resize. Pero syempre, kahit papaano naman, kung hindi naman abot ng 20, may mga template naman dito, kagaya nito, 16 yung kasya, dito naman 12, and dito 3, 2, napakadaming mga template dito. And try natin tong 16 yung laman sa isang bond paper. I-click nyo lang yung next, tapos select lang kayo ng paper size dito. So ang isa-select ko dito yung letter lang,
And ikiklik ko na dito yung photo na ipapaprint nung customer. Kunyari lang, di ba? So, kiklik ko lang yung okay. Dahil nga 20 picture yung nakasave ko doon, magiging 2 page yung setup natin dito. So, sasabihan nyo na lang si customer kung medyo tinatamad kayong mag-edit ng isa-isa, sabihin nyo na lang hanggang 16 lang yung kasya sa isang papel or sa isang photo paper. Diskartehan nyo na lang kung paano nyo ipapaliwanag kung bakit 16 lang yung kasya. Kayo na yung bahala dyan. Pero kung talagang pinipilit ni customer na pagkasyahin talaga yung 20 na photo, wala kayong magagawa kundi gawin yung pagle-layout, yung 20, pagkasyahin mo na lang, i-resize mo na lang ng i-resize. Kagaya nga nung itinuro ko nung una, click nyo lang yung pre-layout or kung ayaw nyong gumamit netong Epson Photo Plus, gagamit talaga kayo netong Word or kung ano man yung ginagamit nyo sa pagpiprint, diba? So, eto yung itsura or user interface netong Epson Photo Plus. Dito sa printer part, pipili ka dito kung anong printer yung ginagamit mo. And when it comes kung Epson 5290 yung gamit nyo, hindi kayo dito makakapag borderless. Kung nakikita ninyo, may mga border pa siya. At syempre, kung papaano kayo mag-borderless, mag-i-install kayo ng Epson 382 para, alam nyo yun, maagamit kayo ng borderless. Dahil dito, meron na siyang borderless printing, pero kailangan yung paper size ninyo ay A4. So, papalitan nyo lang siya ng A4 and dito sa layout, lalabas na yung borderless. Ipapakita ko sa inyo, tapusin lang natin yung loading. Ayan, nakikita ninyo, A4 yung merong borderless. Ayan, layout, borderless natin. Ayan, nasagad na. Etong Epson 382, kailangan nyo siyang i-install and alam ko naman, siguro alam nyo nang kung paano i-install yan. Pero kung hindi nyo pa alam, nasa description, ilalagay ko na lang kung paano mag-borderless. And dito sa paper source, wala na tayong i-click dyan. Media type, gagawin nyo lang siyang Epson matte. And dito sa print quality, nasa sa inyo kung standard or high. And dito, kung current page lang ipiprint nyo, syempre, eto lang yung mapiprint. Or kung gusto nyong print all, pati yung isa na nasa page 2 mapiprint. So, ang nakikita ang downside lang na itong Epson Photo Plus na to, wala kayo ditong color correction Rekta-rekta print lang talaga siya. Hindi nyo na may edit yung gusto ninyo na timpla. Kumbaga, kung ano yung color management na itong Epson Photo Plus, ayun na yung magiging output niya. So, kung naka-pigment ink kayo, kung ano yung pinaka-standard printing ng inyong mga Kuyi or Hansol or kung ano mang pigment ink yung gamit ninyo, ayun talaga yung magiging pinaka-output niya, no? Wala siyang mga timpla-timpla. Hindi kagaya nung kung ima-manual mo dito sa documents or sa Word or kung sa Silhouette, may edit mo yung kanyang color correction dito sa costume. Ayan, yung mga timpla-timplahan dito sa mga slide bar nila, 'di ba? Pero syempre yung output netong mga photos natin dito nakadepende pa rin yan sa inyong mga printer kung anong mga models niyan, 'di ba? May mga kanya-kanyang color management din yung mga, alam niyo yon, kung mababa lang klase yung inyong mga printer, syempre low quality lang din yung makukuha niyo na output. And eto nga yan mga tropa, napakadami pang mga template dito. Siguro kayo na lang yung mag-explore neto. So ngayon mag-sample print muna tayo para maipakita ko sa inyo. Etong 16 yung laman sa isang photo yung gagamitin natin. So, ganyan lang. Antayin nyo lang mag-loading. And kung medyo naghahang or medyo mabagal sa inyo, etong Photo Plus, nakadepende kasi yan sa mga gamit ninyo na computer. So, ang gagawin na lang natin para hindi kayo makonfuse, etong Epson 5290 na lang. And with borders, syempre. And sa paper size, gagawin natin siyang letter. Click ko lang yung okay. And dito sa media size, gagawin ko lang siyang plain para medyo mabilis lang. Tapos standard and start printing na natin siya. Wala na tayong iba pang gagawin dyan. Hindi kagaya kung sa Microsoft Word nyo siya gagawin, may mga color correction. Yun nga lang, dito sa paggamit ng Epson Photo Plus, talagang alam mo yun, saktong-sakto na yung sukat niya, 'di ba? So start printing lang natin to.
And next natin dito kung papaano siya i-install. So antayin lang natin mag-send yung data dito sa ating printer. Ito pa yung isa kong nakikita, no, medyo mabagal siyang mag-send dito sa ating mga printer. So ayan, nagpe-print na siya, i-click nyo lang yung okay. And wala na tayong iba pang gagawin kundi antayin yung ating pinaka-output doon. Inuulit ko mga tropa, no, kayo na lang mag-explore na itong Epson Photo Plus. Antayin lang natin yung pinrint natin and in-next na natin kung papaano siya i-install. Eto na yung naging output natin using Epson 5290 dye ink. Original dye ink lang yung gamit natin. At plain paper lang yung setup natin. Standard quality lang. Ayan o. So, hindi na natin kailangan pang mag-resize kung napakadaming ipapaprint ni customer na pagkakasyahin. So, kung tatanungin nyo naman ako kung magkano yung singil ko dito sa ganitong full colored, 20 pesos na. And antayin nyo na lang yung update natin sa presyuhan ng printing business natin at nasa sa inyo kung gagayahin nyo nga yung presyuhan ko kasi depende pa rin yung pagpepresyo sa inyong lugar or sa demand ng lugar nyo dyan, diba? Kapain nyo rin or mag-survey kayo sa mga location nyo dyan kung magkakaano yung inyong singilan. Ako, inuulit ko, 20 pesos yung ganito. Ganyan, no? 'Di ba? And additional 10 pesos sa pag-edit. Okay naman, napakalinaw using dye ink. And ako personal experience ko, hindi naman nila masyado tinatabi kapag sa mga bond paper lang, 'di ba? At kung sa photo paper naman ipapaprint, ang singil ko doon 45 pesos to 50 pesos yung print ko. Kasi iba yung absorption nung photo paper at iba yung setup din dito sa bond paper lang. Kaya syempre, mas mahal kung photo paper. At eto na nga, without further ado, ituturo ko na sa inyo kung paano i-install etong Epson Photo Plus. Sobrang dali lang mga tropa. At dito na nga tayo, ituturo ko sa inyo kung paano i-install yung Epson Photo Plus. Sobrang dali lang. At ilalagay ko na lang yung download link sa description ng video na to para ma-download nyo at masundan nyo etong pag-i-install ng Photo Plus. So, eto yung installer ng Epson Photo Plus. Once na na-download nyo na yung nasa description na link, i-double click nyo lang to. Tapos, i-click nyo yung agree and click nyo yung okay. At antayin nyo lang siyang mag-loading. At eto na nga, tapos na siyang mag-loading, lalabas etong Epson software updater sa inyong mga screen dyan sa inyong computer. I-select nyo lang yung printer ninyo or kung anumang printer yung gamit ninyo. Tapos, i-click nyo dito sa pinakababa, hanapin nyo yung Epson Photo Plus. Etong Epson software updater, pwede nyo rin itong gamitin kung i-update ninyo yung inyong mga firmware sa inyong mga printer. At eto na nga, lumabas na yung other useful software. Hanapin nyo dito yung Epson Photo Plus. Eto, nakikita ninyo version 4.0. Click nyo lang to. Kung nakikita ninyo dito sa essential product updates, wala nang lumalabas dito kasi na-update na natin yung Epson 5290 ko. Yung firmware niya updated na yan. So eto, chinek ko lang tong checkbox niya and click nyo lang etong install one item. Nasa sa inyo kung gusto nyong i-download etong mga application pa dito, pero ako hindi ko na sa inyo may sasuggest kasi sa tingin ko hindi nyo naman na kailangan tong mga nandito. Dagdag space lang yan sa inyong mga computer. Ito lang talaga yung parang kahit papano essential dyan. Click ko lang tong install and wala na tayong iba pang gagawin dyan kundi mag-antay siyang ma-download. Automatic na yan, magda-download na yan. Ayan o. 35 MB lang yung size niya, napakagaan lang para sa inyong mga computer. At eto, nakalagay na installation was successful. Click nyo lang yung okay. Mga tropa, yung ilalagay ko na download link or installer neto ay para lang to sa Windows. Kung Mac OS yung gamit nyo, maglalagay na lang din ako ng installer. At kung saan nyo madadownload mismo yung pinaka-installer, nasa description lang para syempre hindi kayo maligaw-ligaw. Or pwede nyo rin naman i-search sa Google at mapapansin natin dito once na na-install na natin or lumabas na yung successfully, wala na dito yung Epson Photo Plus and lalabas na siya dito sa ating pinaka-desktop or dito pwede nyong i-check dito sa recently added. Click nyo lang yung Epson Photo Plus at antayin yung mag-loading.
At eto na siya, i-click at double click nyo lang, di ba? So ganun lang kadali kung gagamitin nyo etong mga templated na dito para hindi na kayo mag-isip-isip pa kung anong sukat, di ba? Dahil yung mga customers naman natin, usually sasabihin lang yan, kuya, saktuhan mo lang, di ba? Kung 10 or 9 merong mga nakalagay dito or 8, eto, nakikita nyo naman, 2, 4, 6, 8, 3, 6, 9, 12, ayan o, nakadepende na kung anong mga sukat. 369, ayan, di ba? So, hopefully, nakatulong itong vlogs natin. Eto, mga tropa, yung pinaka last part natin bago natin tapusin yung video. Usually, di ba may mga customer tayo nagpapaprint halimbawa, isa lang yung ipapaprint or 2. Kayo mga tropa, ano ba yung sukat ninyo ng sakto lang? Ako isi-share ko kung ano yung sukat sa akin ng sakto lang. So halimbawa, meron akong customer na nagpaprint sa akin ng 2. Minsan ginagamitan ko na lang din etong Microsoft Word eh. Depende kasi sa trip ko. So sa akin, ang sukat ko ng sakto lang, ganito. So unang-una kong ginagawa, kiniklik ko tong text wrapping niya para syempre na igagalaw natin ng freely. Ayan. So, kung sakto lang, ganito lang ang ginagawa ko talaga. Ayan, ganyan lang. Saktong sukat lang pala eh. Ayan, no? So, ganyan yung saktuhang sukat sa akin. Pero syempre, kung solo lang, di ba? Ayan, medyo kahit papano, nilalakihan ko pa ng konti. So, kayo, mga tropa, no? Comment down below kung ano yung sukat na kapag sinabi ng customer nyo na, kuya, saktuhan mo lang. Dito na natin tatapusin yung vlogs natin. Hopefully talaga nakatulong tayo sa mga gusto mag-avail ng Canva Pro and mga templates natin for stickers or pang mugs printing and t-shirt printing. Message lang kayo sa ating Facebook page kung gusto nyong mag-avail. At syempre kung nakatulong tong vlogs natin, pwede nyong i-click yung thanks button dyan sa ating description. Like, share, and subscribe. At lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Bye! Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian, sa laro ng buhay dama.